Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, isa sa mabigat na problema ngayon ng ating simbahang Katolika ay itong napakalaking pagbagsak ng bokasyon ng pagpapari. Napakadala ngayon ng gustong magpari. Mismong itong si Pope Leo XIV, kamakailan dinalaw ito ng mga nag-pilgrimage sa Rome ang mga altar servers sa buong mundo. Iba't ibang bansa sa buong mundo ng mga altar servers. Yung mga kabataang, mga kalalakihan at mga kababaihan na naglilingkod sa altar sa pamamagitan ng pagsilbi sa Mass, sa Misa, sa banal na Misa. Sa mga kabataan ito, hinimok ni Pope Leo ang mga kabataang mga lalaki, ang mga altar servers, na sana payabungin nila ang bokasyon na pagpapari, sapagkat isa ito sa mga problema, sa mabigat na problema ngayon ng simbahang Katoliko. Ilan lamang ang mga nagpapari. Maraming mga gusto magpari, may mga gusto magpari ngayon na mismo ang mga magulang ang nagdi-discourage. Anak, guwapo ka pa naman, magpari ka, sayang ka. Anak, mayaman tayo. Magdoktor ka, pupunta ka ng Amerika, yayaman ka, o kaya kung ano-ano mga mag-abogado ka at magiging sikat ka sa buong bansa, magiging katulad ka ni Trump o kaya ni Marcos, magiging presidente ka ng bansa. Yan ang dinidiscourage. At saka isa pa, may isang diocese na ang pinaka Cathedral Parish, nakakagulat. 32 years muna, 3 dekada at 2 taon bago nagkaroon ng isa pang pari doon sa nagiging pari sa loob ng 32 years na yan. Naging pari ito sa isang diocese yan. Nakakalungkot. At minsan, napunta din tayo sa isang diocese. Halos lahat ng parokya, maliit na parokya o malaking parokya, sa maliit na diocese na yan, na nag-iisa lang ang pari sa bawat parokya. Nakausap natin ang isang parish priest doon sa diocese na yan. Nagiging kaibigan natin isang Dominiko nung tayo ay napunta doon. At ang sabi niya sa atin, alam mo, Manong Igay, hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Habang nagbibinyag ako, may tatawag, may malapit ang mamatay. Kailangan ng panalangin. Kailangan ang dasal bago ng kamatayan. O kaya, sa halip na magmas ako, nandun ako dahil pinapatawag ako kung anong mga blessing. Wala akong magagawa. Nag-iisa ako. Hindi lang isang parokya ang dumadaing sa diocese na yan. Halos lahat sila. Halos lahat. Mula sa pinakamalaking parokya hanggang sa pinakamaliit na parokya. Mabuti lang kung medyo maliit ang parokya mo. Kung malaki. Nakakalungkot na i-isipin. Paano natin maibalik ang masiglang bokasyon ng pagpapari? Isa sa naisip ng inyong kagabay na ating imungkahi sa ating
gabay kaigi sa umaga, sa araw na ito, sa episode na ito, ay ang payabungin natin ang altar servers. Ang altar servers, nung bata pa tayo, puro mga lalaki ang nagiging altar servers. Sa ngayon nga, may mga babae na. At dito, kapansin-pansin, dito nagsisimula ang bukasyon sa pagkapari. Sapagkat nagsiserve ka sa altar, ma-assiste ka sa Eucharistia, maramdaman mo ang ganda ng magiging pari. Isa pa dito, gawin natin inspirasyon si Santa Stesios, isang altar server, 12 years old, nagiging santo dahil pinatay sa kanyang pagdipinsa sa Eucharistia. Pero hindi ang mahalaga ito. Ang mahalaga, bayabungin natin sa pamamagitan ng altar servers ang bukasyon ng pagkapari. Pangalawa, itong katisismo. Kailangan palaganapin ng katisismo sa mga public elementary schools, sa mga barangay, mga communities. Kailangan may maraming magiging volunteer catechists para maturuan ng mga kabataan. Nakakalungkot. Napakababa ng bukasyon sa pagpapari sa ngayon. Minsan may mga ordinasyon na isa lang, dalawa, pinakamalaki ng 4, hindi katulad noon na sabay-sabay 10, higit sa 10, o higit pa. Sa ngayon, nakakalungkot. At marami ngayon ang didi-discourage na magpapari. Kung ano man ang dahilan, hindi natin alam. Tinatalo ng technology ang bokasyon sa pagkapari. Ito, obserbasyon lamang natin ito sapagkat nababasa natin, magiging kisipo, magiging ilang mga bishop sa itong mag-ordinasyon. May isang dayos din dito sa ating bansa na minsan nagkaroon ng ordinasyon. Isang pari at isang deacon sabay na ng ordinasyon. Sabi ng obispo habang sa kanyang humili, sa kanyang pag-orden, sa dalawang yan, sabi niya, napakaswerte sa tao ito, nakakuha ng isa. Alam naman natin, ano ba ang sinasabi? Napakalaki ng aanihin, ngunit napakakaunti ng mag-aanit. Ang ibig sabihin, malaki ang dapat turuan, malaki ang dapat magiging ganap at mabuting Kristiyano. Ngunit iilan lamang ang mga pari, iilan lamang ang mga relihiyoso, iilan lamang ang mga madre. Kulang na kulang, mababa sa ngayon ang bukasyon sa pagpapari. Kung ano man ang dahilan, ito ngayon ang sakit sa ulo ng ating mga kaparian, ng ating mga obispo, magiging ng Santo Papa, ng Holy Father, si Pope Leo XIV minsan. Talagang ipinahayag niya sa kanyang general audience noon sa Roma ang kakulangan sa mga nagpapari. Unti-unti nang nilalamon ng ibang mga pananampalataya ang relihiyong Katoliko, ang pananampalatayang Katolika dahil sa kakulangan ng mga pari. At isa pa dito, sana naman, hindi naman sa pagtulig sa ating mga kaparian, sana naman ingatan natin ang ating mga sarili. Igalang natin ang banal nating kasuotan. Hindi naman natin inalis na magkakamali o magkakasala ang mga pari. Pero kung ang kasalanan ng mga pari ay katulad ng mga politikong tinutuloy sa natin ngayon, hindi rin siguro maganda. Siguro nauunawaan ninyo ang panawagan ito ng inyong kagabay. Marami ngayon sa ating mga kaparian ang minsan ang dahilan ng pagkakainis o pagkakayamot ng mga nais magpapari
dahil sa mga kaparian din. Hindi naman siguro marami, mangilan-ilan lang siguro, pero masamang ehemplo.